tao na takot sa microphone. Dito ko lang po natutunan ang umawak ng microphone sa highway. Ito po yung isa sa na-explore ko na tinuruan ako kung paano ito sa tao. Yan ko lang po bakit po ako napunta rito. Ako po isang seaman. Alam ko naman yung mga tao ko yung mga kapwa ko seaman kung gano'n ka-express ng trabaho sa barko. Ika nga po lalo po pag malalaking alon, lahat ng santo, pati si Santa Claus na tawag na namin. Yun po yung lagi namin isuprahog sa stress. Siguro po, yung aking sakit, sa stress ko po na po. Kahit po sabihin na, ako sabi po na mama na, ako po bata pa po ako, may arthritis na po ako. The age of 23 po, lagi po akong pilay. Pag sumasakay po ako sa barko, napakarami kong dalang gamot. Bukod po sa synthetic drugs, lahat po ng sikat na food supplement na balitaan ko, dinadala ko. Pero hindi po ako gumaling po. Sa pag-aakala ko po, gagaling ako doon. Nangyari po sa akin dito pong February 2022, ang hindi po kasi inaasahan mangyayari, sa kaiinom ko po ng gamot para po sa arthritis. Noong una po, basta lang po ako nagko-collapse, nagsisissure, kahit po yung mga doktor, wala po silang makita sakit. Hindi po nila na-press na may problema pala daw po yung pito. Hanggang sa noong February na po, nakita ko po ng wife ko sa loob na po ng CR. Dito po sa amin, tinitiran sa kondo. Wala na po akong malay, nakita po nila tuloy-tuloy po ang pagdumi ko ng dugo. Hanggang sa dinala po nila ako sa ospital. Pagdating po sa ospital, ang sabi po, kailangan akong masalina ng 6 na bag na dugo. Tapos, saka lang ako pwedeng operahan. Ang naging problema ko, hindi na po tumanggap ng dugo ang katawan ko. Yun po. Kaya sabi sa amin ng doktor, hindi natin ma-opera yung bituka ko. Puputulin po ng 1 week yung bituka ko. Ang maganda pong nangyari, sabi ko nga po, minsan po may purpose sa Diyos. Kasi po, kung tumanggap ng dugo ang bituka ko, ng katawan ko, malamang po, wala ako dito sa harap. Nung hindi na po tumanggap, pinapirma po kami ng waiver, pinauwi na po kami ng bahay. Umuwi po kami ng Batangas. Una nga po, ayaw po mag-sign ng aking wife sa waiver. Nauuwi na kami. Kaya po ang ginawa niya, pinilit kong nawakan ng kamay ko, ako po ang nag-sign. Kasi po, sabi ko nga po, sa amin po sa probinsya, sa Batangas, yung kasabihan ko na, yung nakikita mo yung mga nawala ko na sa buhay, mga lolo ko, tatay ko, nakikita ko po siya. Kaya sabi ko, pag hindi ko ako inuwi ngayon, baka bukas wala na. Pag uwi ko po ng Batangas, meron naman po kaming kamag-anak, yung wife ko, siya po yung aking upline. Dumalaw po siya, binigyan po kami ng isang bote. Ang sabi po kay Mrs. Patray mo to kay Kuya, kasi umaakit ako, ang sabi kahit kayo may nananala na sakit, gumagaling. Kaysa binabantayan lang ako. Pag inom ko po 5 days, na parang po akong may menstruation, nawala. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko pong Panginoon, bandang uli po, umumukay na ako, tinitid ko isang bote, umabot po ng 20 days yung isang bote. Pero, nung mga 20 days na po, tumawag po kami sa doktor. Ang sabi ng Dok, babalik po kami ng Manila, papacheck po si Alan. Sabi ng doktor, di ba sabi ko wag na, sayang lang. Kasi nga po, ang sabi niya, wala na akong pag-asa. Sabi ng misis ko, hindi po, siya po yung nagdadrive. Kaya po nung makita niya ako ng personal na ako yung nagdadrive, ako naglalakad, para po nakakita ng morto yung doktor. Hanggang sa, nung una po, hindi siya naniniwala. Chinik po niya ako, in-endoscopy, in-kapituka, wala na po problema. Yun po ang dahilan kung bakit po ako napunta dito sa freeway. Dahil kagaya ko nga po, isa pong seaman, ang sabi ko nga po, isang pala huwag tayo magagalit sa Diyos. Kung meron man nangyari sa iyong buhay na kaya ko, na muntik na mamatay, magagalit, may purpose. Kayo na po ba yung tinawag? Kasi po, ako bilang isang seaman,
kahit ano pong hirap ng buhay sa barko, ginagawa kahit delikado, kailangan gawin para sa pamilya mo. Pero nung time po na dumating, nagkaanak po kami, yung aming pong bunso, ng may Down syndrome. Yung po ang nagpalakas sa akin ng loob. Lahat gagawin ko para lang mabuhay na maayos na. Kasi natatakot po kami, patanda po ng patanda, paano na po pag hindi na namin kaya maghanap ng buhay, dahil ang simang po pag hindi paghabang buhay na trabaho. Kaya sabi ko nga po, salamat sa Diyos, nagkasakit ako. Kasi po, kung hindi ako nagkasakit, hindi ko po matutuklasan itong rebel. Kasi dito ko po nakita na hindi ako natatakot na mawala ako sa mundo kasi yung account ko, hindi kong ilipat sa account. Yun po talaga, yun po ang nagpursige kung paano, kahit hindi ako marunong tumayo, hindi ako marunong makipag-usap sa tao, ginagawa. Kasi ako po yung tao na pikunin. Noong una po kasi simple po ang ating gusto, pag may inanap tayo, may kinausap, ang purpose natin para sa kanya, para sa kanila. Isa po iniisip nila, pagkakapirahan mo sila. Ako po pag gano'n, dati napipikong po ako. Yan po, binablock ko sa Facebook, ayaw ko mag-usap. Nagagaling po sa akin yung wife ko, nag-aaway kami. Pero sa ating ko po rito, tumibay po yung loob ko. Nawala po yung hindi na po ako pikunin, naging magpapasensya na po ako. Ang katwiran ko, kung ayaw mo, wag mo. Ang importante, nasabi ko sa iyo. Yun po yung isa ko natutunan dito. At isa po pala, papasalamat po ako sa ating Team Supreme Pegasus 2, June Atienza. Siya po yung tao na hindi nanawa at sinuportahan ako ng gusto. Hanggang ngayon po, kahit siya po kung mag-UPB, nasa likod ko siya. Siya po ang tao hindi sumuko. Kahit alam niya po hindi ako marunong magsalita, hindi marunong mag-English, sinuportahan niya ako. Dito ko na po napatunayan, dito po sa Riway, hindi pagalingan ng pagsasalita, hindi pagalingan ng pag-English, kung gusto mong marating ang ganitong posisyon. Opo. Doon ko po na natutunan na dapat pala matibay ang loob natin. Kung gusto mo tumibay ang loob natin, umatin po kayo ng ganito. Kasi pagka ang loob po natin ay nandito sa Riway, kahit anong marites, kahit anong bagyo, hindi po tayo aalis sa kampaling ito. Handa po natin ipagkagal ito. Ako po isa doon. Nauna po hindi ako gano'n. Pero ngayon, pag may narinig po ako hindi maganda sa kampaling ito, isa na po ako sa nakikipaglaban. Kasi yung nabago po ang buhay ko. Kasi dati po ako seaman, malayo sa pamilya, pero ngayon ako po, lagi ko kasama ang pamilya. Ayun. Sabi ko nga po sa mga kamag-anak ko, kung kayo naman ipakalat-kalat na kwentuhan lang ng kwentuhan kung saan-saan, kapatid po tayo ng gandito. May mangyayari pa sa buhay natin. Kaysa ipakwentuhan natin yung kapitbahay na wala na mangyayari. Doon po sa mga kagaya ko po din, nakaupo lang natin dito, siguro po ako 6 months attendant din po ng atin. Kasi hindi ko po naiintindihan ito. Noong una po, lagi po sinasabi sa akin ni Tito Mundo na intindihin ko yung platform. Kasi sa amin po, sa para ko, ang platform tuntungan. Kaya hindi ko po naiintindihan. Atin po ako ng atin. Hanggang bandang huli, naka-atin po ako. Nandun ko po na naiintindihan. Ah, ganun pala. Kaya po nung umpisa na, nagtuloy-tuloy po ako. Hanggang sa ngayon po, kahit paano, tuloy po laki ng grupo. Kaya nga po, nagpapasalamat din po ako sa ating team Pegasus.